Parang pangit pakinggan kasi parang may ano po ba dito, may grupo na lang, may grupo po ba sa likod nito, parang gano'n? Totoo po yan, no? Way back mga around early hanggang sa mga late 2000s, yes no? po. Onwards, no? Meron po talagang mga pamilya na tinatawag po talaga nating grupo o sindikato yun na nga po, no? Yan, nakakatakot pa. Yan ang ginagawa. May family dyan sa Baguio na ganito ang ginagawa, La Trinidad, meron din po sa Batangas, meron sa Laguna. At sa amin pong bilang 5 hanggang 6 na grupong malalaki yan. At ang kanila po mga transaksyones at talaga naman ding truck malalakihan po talaga yan. So over the years po na-neutralize po yan. Nawala sila. Ayun. Talaga naman pong tuloy-tuloy po ang ating laban at ang kampanya para po mapatigil yan. Siyempre hindi lang kami yan. Meron tayong partnership sa Philippine National Police. Yes, kapulisan natin. Importante po yan kasi wala naman po kaming police power as an NGO. No? Yes, kami ay taga-sumbong lamang. So sila po yan nangunguna dyan. Siyempre kaakibat at kasama rin po natin ang Bureau of Animal Industry, ang local government units, ang National Meat Inspection Service, no? Kasi pagkarne na yan. So wala na yan, hindi na natin malaman yan kung anong klaseng karne yan. Tama po. So in partnership din po tayo with them and of course sa DILG. Okay po. So yan po yung mga partners natin na tumutulong po talaga para mapatigil itong trade na ito to what we believe is the status right now. If you're going to compare it po noong mga panahon nga po na aking nabanggit, sobrang dami po talaga nakakaiyak, and it's the dog meats and dog carcasses are openly sold to the market.